Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang tila nagtatago ng kanilang lihim sa ilalim ng karagatan. Mula sa mga kahangahangang sea angel na parang mga anghel ng dagat, hanggang sa mahiwagang wind sailors na nagpapakita ng kanilang kakaibang anyo sa dalampasigan. Pag-uusapan natin ang 10 pambihirang nilalang mula sa dagat na nagbigay ng matinding pagkabighani at kilabot. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, ang maamong sea angel. Ang sea angel, nakilala rin sa Tagalog bilang anghel ng karagatan, ay isang kakaibang nilalang na mukhang halos walang katawan. Ang kanyang transparent na anyo ay nagbibigay ng halos multong hitsura na may mga parang pakpak sa gilid ng katawan nito. Hindi tulad ng mga karaniwang pakpak ng ibon. Ang mga pakpak na ito ay nagagamit nito upang madulas at elegante itong nakalutang sa tubig. Dahil sa kanyang napaka-graceful na galaw, binansagan itong anghel sa karagatan. Kung titingnan pa ng mas malapitan, makikita ang kakaibang paraan ng pagkain ng sea angel. Hindi ito simpleng nilalang. Isa itong predatoryong organismo na humuhuli at kumakain ng maliliit na hayop sa dagat para mabuhay. Bagamat maliit lamang, karaniwan ay hindi hihigit sa 5 sentimetro ang haba. Kailangan mong lumapit ng husto upang makita kung paano ito kumakain. Sa kabila ng maliit nitong sukat, ang mga sea angel ay may malakas na presensya sa dagat. Masusing pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang kakaibang likas na ugali ng sea angel. Bukod sa pagiging matipid sa enerhiya, ito rin ay may nakakabigahaning anyo na nagpapamangha sa mga mananaliksik. Isa itong patunay kung gaano kalawak at kagilagilala sa angkalikasan sa ilalim ng tubig. Isang mundo na patuloy na nagiging inspirasyon sa mga marinong mananaliksik at mga mahilig sa dagat. Number 9, ang higanteng pugita ng dagat. Ang giant squid ay isang tunay na halimaw ng karagatan, kilala sa Tagalog bilang higanteng pugita. Sa isiping ang higanteng nilalang na ito ay biglang lilitaw sa ibabaw ng tubig. Hindi nakapagtatakang maraming tao ang makaramdam ng kilabot. Sa isang kahindik-hindik na tagpo, ang isang higanteng pugita ay nakitang papalapit sa isang surfer. Sinusubukang balutin ng sarili nitong mahahabang galamay sa isang bangka. Ito'y isang eksenang tila mula sa isang alamat ng dagat. Bagamat mukhang nakakatakot, ang insidente ay nagdulot lamang ng kapana-panabik na kwento kaysa aktwal na panganib. Sa kabila ng malaking sukat nito, hindi talaga ito kilalang agresibong nilalang. Sa katunayan, karamihan ng mga giant squid ay nananatili sa malalim na bahagi ng karagatan at bihirang makita ng mga tao. Ang kanilang hitsura lamang, mga mala-alien na mata, mahahabang galamay, at kakaibang katawan, ang nagiging sanhi ng takot. Ang higanting pugita ay isa sa mga pinakamisteryosong nilalang sa dagat. Ang kanilang mga labi ay madalas natatagpuan na lumulutang sa ibabaw, nagbibigay ng palaisipan sa mga siyentipiko kung gaano kalaki ang kanilang populasyon at kung ano ang eksaktong ginagampanan nila sa marine ecosystem. Hanggang ngayon, ang higanting pugita ay nananatiling isa sa mga pinakakinikilalang simbolo ng hindi pa nalalantad na mundo ng malalalim na dagat. Number 8, ang mapanlinlang na mimic octopus. Isang natatanging nilalang sa ilalim ng dagat ang mimic octopus, na sa Tagalog ay tinatawag na mapanlinlang na pugita. Sa kabila ng kanyang simpleng hitsura, ang pugitang ito ay isang maestro ng pagpapanggap. Kaya nitong gayahin ng mahigit 15 iba't ibang hayop sa dagat, mula sa mga makamandag na sea snake hanggang sa nakakatakot na flatfish. Ang kakayahang ito ay hindi lamang para sa palabas. Ito'y ginagamit nito upang makaiwas sa mga mandaragit o para magmukhang mas malakas habang naghahanap ng pagkain. Ang Lembeh Strait sa Indonesia ay isa sa mga paboritong lugar ng mga marine biologist upang pag-aralan ang mapanlinlang na pugita.
Dito nila nakikita ang kanyang iba't ibang anyo. Bawat isa'y may layuning mapanatili ang kanyang kaligtasan. Kaya nitong baguhin ang kanyang kulay, hugis, at kilos sa loob lamang ng ilang segundo. Isang kakayahan na tila mula sa isang pelikula. Ang kagila-gilalas na talento ng pugita ay nagbibigay inspirasyon sa maraming mananaliksik na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral tungkol sa adaptasyon at katalinuhan ng mga hayop sa dagat. Sa bawat galaw nito, parang isang aktor sa isang malaking underwater stage ang mapanlinlang na pugita. Ang kanyang abilidad na gayahin ng iba't ibang hayop ay nagpapaalala sa atin kung gaano ka-dynamic ang buhay sa ilalim ng tubig. Hindi lamang ito usapin ng kaligtasan. Ito rin ay isang showcase ng kahusayan ng kalikasan sa paglikha ng kamangha-manghang disenyo sa mundo ng karagatan. Number 7. Ang kakaibang sea snails. Ang mga sea snails o kuhol ng dagat sa Tagalog ay tila ordinaryong mga nilalang sa unang tingin. Subalit, sa isang nakamamanghang tagpo sa dalampasigan, nakita ng mga tao ang kakaibang paggalaw ng mga kuhol na ito habang binabalutan nila ang katawan ng isang napakalaking jellyfish. Hindi tulad ng karaniwang ideya na mabagal ang mga kuhol. Ang mga sea snails na ito ay napakabilis gumalaw habang nagtatampisaw sa jellyfish. Ang kanilang natatanging paraan ng paggalaw ay nagbibigay ng kakaibang pananaw sa buhay sa baybayin. Habang ang iba'y natutulog o nagkakamping malapit sa dalampasigan, makikita ang mga sea snails na patuloy na gumagalaw. Sinasamantala ang bawat sandali upang maghanap ng pagkain. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay nagpapatunay kung gaano kasigla at kabalintuna ang buhay sa dagat. Maging sa mga mananaliksik, ang sea snails ay nagiging isang mahalagang paksa ng pag-aaral. Ang kanilang mabilis na paggalaw at ang ugnayan nila sa iba't ibang nilalang sa kapaligiran ay nagpapakita ng balanse ng marine ecosystem. Hindi sila mga simpleng nilalang lamang. Sila'y bahagi ng mas malawak na kwento ng kalikasan sa ilalim ng tubig, na patuloy na gumugulat at nagbibigay inspirasyon sa atin. Number 6. Ang lihim ng two-headed gray whale. Sa baybayin ng California, isang pambihirang tanawin ang natuklasan. Isang two-headed gray whale. Ang nilalang na ito ay tunay na kakaiba. May 2 ulo at 2 buntot, na tila galing sa isang kwento ng pantasya. Ayon sa mga siyentipiko, ito'y isang bihirang kaso ng conjoined twins sa gray whales. Isang kondisyon na bihirang mangyari, pero hindi imposible sa kalikasan. Ang pagtuklas ng two-headed gray whale ay nagdulot ng mga haka-haka at teorya mula sa iba't ibang eksperto at lokal. May mga nag-isip na baka dulot ito ng nuclear fallout o chemical mula sa mga aksidente sa industriya, ngunit kalaunan, ang mga haka-hakang ito ay napatunayang walang katotohanan. Ang tunay na paliwanag ay simpleng mutation na dulot ng kalikasan. Sa kabila ng pagiging bihira nito, ang two-headed gray whale ay isang paalala ng kung gaano kamisteryoso ang kalikasan. Hindi lamang ito isang natatanging tanawin sa karagatan, kundi isa rin itong simbolo ng pagkakaiba-iba at pagkamalikhain ng kalikasan. Ang ganitong uri ng pagtuklas ay nagbubukas ng pintuan sa mas malalim na pag-unawa sa mga lihim ng ating kalikasan. Number 5. Ang kakaibang mahiwagang jellyfish. Sa malalalim na bahagi ng karagatan, matatagpuan ang isang nilalang na mistulang galing sa panaginip, ang lantern jellyfish. Ang Tagalog na tawag dito ay mahiwagang jellyfish. At hindi may kakailang ito'y isang pambihirang tanawin. Sa unang tingin, tila ito'y isang kumikinang na ilawan. May kakaibang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Ang mga tentacles nito ay tila sumasayaw sa ilalim ng tubig. Nagbibigay buhay sa isang eksenang parang mula sa isang alamat ng dagat. Bagamat hindi pa lubos na nauunawaan ng mga siyentipiko,
Ang lantern jellyfish ay patuloy na pinag-aaralan dahil sa taglay nitong bioluminescence. Ang liwanag na likha ng kanyang katawan ay nagiging sanhi ng maraming tanong ukol sa kung anong benepisyo nito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Pinaniniwalaan na ito'y paraan upang maakit ang biktima o upang mailigaw ang mga predator. Ang ganitong katangian ay nagpapakita ng katalinuhan ng kalikasan sa pagbibigay ng mga solusyon sa survival sa malalalim na karagatan. Ang kagila-gilalas na anyo ng mahiwagang jellyfish ay nagpapakita kung paano napapanatili ang kagandahan at pagkamisteryoso ng kalikasan. Sa kabila ng limitadong kaalaman natin sa ganitong uri ng mga hayop, malinaw na ang lantern jellyfish ay isa sa mga hiyas ng ating mga karagatan. Isang simbolo ng kabigha-bighaning biodiversity sa ilalim ng tubig. Number 4. Ang alamat ng kraken. Ang kraken o higanteng halimaw ng karagatan ay matagal ng bahagi ng mga kwento at alamat. Sa isang dalampasigan sa Indonesia, nakita ang labi ng isang nilalang na umabot sa 50 talampakan ng haba. Tinawag itong kraken dahil sa kanyang nakapanghihilakbot na hitsura, isang higanteng panga at isang katawan na tila nagpapadilim sa paligid. Ang eksena ay tila hinugot mula sa mga lumang kwento ng dagat at hindi maikakailang nakatawag ito ng malaking atensyon. Ngunit nang masusing suriin ng mga eksperto, natuklasan na ito'y hindi isang halimaw kundi labi ng isang baleen whale. Bagamat nawala na ang orihinal nitong anyo dahil sa oras at dagat, nagmistulang kakaiba ang hugis nito na nagdulot ng maling akala sa marami. Ang ganitong uri ng pagtuklas ay patunay na ang dagat ay puno ng mga sorpresa at misteryo na nagmumula sa likas na pagbabago sa kalikasan. Ang kwento ng kraken ay isa lamang halimbawa kung paano ang ating imahinasyon ay madalas na nauudyukan ng mga di pangkaraniwang natatagpuan sa kalikasan. Sa kabila ng paglilinaw kung ano talaga ang nilalang na ito, ang kanyang imahe bilang isang higanteng halimaw ng dagat ay magpapatuloy na buhay sa ating mga kwento at alaala. Number 3. Ang higanteng siphonophore. Sa kailaliman ng karagatan malapit sa Australia, natuklasan ng mga mananaliksik ang isang napakalaking kolonya ng mga nilalang na tila isang higanteng lubid na lumulutang sa tubig. Tinatawag itong apolemia, isang uri ng siphonophore na binubuo ng libu-libong maliliit na organismo na sama-samang bumubuo ng isang malaki at komplikadong istruktura. Ang kolonya nito ay umaabot sa halos 150 talampakan, isang haba na nagpapamangha sa sinumang nakakakita nito. Bagamat tila isang solong nilalang, ang apolemia ay isang natatanging halimbanan ng kooperasyon sa kalikasan. Ang bawat bahagi ng kolonya ay may natatanging papel. May mga tagapagtanggol, may mga nanghuhuli ng pagkain, at may mga taga-suporta sa istruktura ng buong kolonya. Ang kanilang pagsasama-sama at maayos na koordinasyon ay nagpapakita kung paano kayang bumuo ng isang mas malaki at mas mabisang organismo mula sa maraming maliliit na bahagi. Ang pagtuklas sa higanteng siphonophore ay hindi lamang nagpapakita ng kamangha-manghang pagkakaiba-iba ng mga nilalang sa dagat, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon sa agham at teknolohiya. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang kolaboratibong pamumuhay, maaari nating mas maunawaan ang masalimot na mga mekanismo ng kalikasan at marahil ay makahanap ng mga bagong paraan upang mailapat ang mga prinsipyong ito sa ating sariling mundo. Number 2. Ang mahiwagang halimaw sa dalampasigan. Noong Setyembre 2009, 4 na kabataan mula sa isang nayon sa Panama ang nakatagpo ng isang kakaibang nilalang na biglang lumabas mula sa isang kuweba. Dahil sa takot, nilabanan nila ito sa pamamagitan ng pagbato ng mga bato hanggang sa ito'y mawala ng malay at iniwan nila itong lumulutang sa tubig. Tinawag ng media ang nilalang na ito bilang Gollum
dahil sa kanyang anyong tila mula sa isang kwento ng pantasya. Maputla, walang balahibo, at may kakaibang hitsura na nagdala ng matinding gulat sa mga tao. Matapos masuri ng mga siyentipiko, lumabas na ang naturang nilalang ay hindi isang halimaw kundi isang patay na sloth. Ayon sa mga eksperto, nawala ang balahibo nito dahil sa mahabang pagkakababad sa tubig, kaya't nagmuka itong kakaiba. Ang pagbaha ng mga haka-haka sa internet ay nagpakita kung paano ang hindi pamilyar na itsura ng isang karaniwang hayop ay pwedeng magdulot ng malaking intriga at kaba sa publiko. Sa kabila ng paglilinaw ng mga eksperto, nananatili pa rin ang kwento ng mahiwagang halimaw sa dalampasigan bilang isang paalala kung gaano kadaling maimpluwensyahan ng takot at imahinasyon ang ating pananaw sa mga kakaibang natatagpuan sa kalikasan. Ang ganitong mga kwento ay nagbibigay buhay sa mga alamat at nagbibigay inspirasyon sa patuloy na pananaliksik tungkol sa mga misteryo ng dagat at mga nilalang na naninirahan dito. Number 1. Ang mahiwagang wind sailors. Sa baybayin ng California at Oregon, makikita ang kakaibang mga nilalang na tinatawag na wind sailors o sa Tagalog ay mga mahihiwagang layag dagat. Ang kanilang makulay na asul na anyo at natatanging hugis ay nagbibigay sa kanila ng isang hindi maikakailang alien na presensya. Tila ba sila'y mga bisita mula sa ibang planeta na dinala ng alon patungo sa ating mga dalampasigan. Ngunit sa kabila ng kanilang kakaibang hitsura, ang mga wind sailors ay hindi naman mapanganib. Tinatawag silang valela-valela sa agham at sila'y hindi aktibong kumikilos. Sa halip, hinahayaan lamang nilang dalhin sila ng agos. Ang kanilang mga katawan ay parang jelly na lumulutang sa ibabaw ng tubig, nagbibigay ng kakaibang tanawin kapag sila'y napadpad sa pampang. Dahil sa kanilang pasibo ngunit kakaibang presensya, madalas silang magdulot ng pagkamangha, lalo na sa mga taong unang beses makakita ng ganitong uri ng hayop. Kapag ang malalakas na hangin ay nagtutulak sa kanila patungo sa lupa, nagtitipon-tipon ang mga wind sailors sa malalaking grupo. Minsan umaabot sa taas ng 3 talampakan. Bagamat walang peligro sa tao ang kanilang dami at ang amoy na nagmumula sa kanilang pagkabulok ay maaaring magdulot ng panandaliang abala sa mga beachgoers. Gayunpaman, ang kanilang presensya sa dalampasigan ay nagsisilbing paalala kung gaano kahigpit ang koneksyon ng dagat at ng lupa at kung gaano kakatwa at kaakit-akit ang buhay sa dagat.